Hello uli sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon ay pag-aralan pa natin ang isang matinding laban na ito between Super Grandmaster Eri Gaisi ng India at Super Grandmaster Sanan Sogirov ng Hungary. Ayan, at kaya ako naman napansin ito, biruin nyo ang India leading ngayon after round number 6 ano? At meron silang scoring machine, si Eri Gaisi. Perfect points ba naman? Aba, yung 1 point dito sa 4 games match napaka-importante. Perfect. Ano ba diskarte ni Erigaisi? Ba kailangan nating matutunan yan? Perfect eh. O, alamin natin ha. Ang ginawa ni Sugirov nag-E4, E5 si Erigaisi, Knight F3, Knight C6, Ruy Lopez. O, simple lang naman ang depensa niya. Knight F6, Castle, nag-D6. Ayan, approaching Steinitz deferred variation ng Ruy Lopez. Nag-Rook E1, Bishop D7, C3, G6. O, simple lang ang depensa niya, no? Matiwasay lang. Nag-D4, nagparamdam kagad ng pressure, pero nag-Bishop G7 lang. At nag-H3 to protect the G4. So, bookline pa ito. At dito mga kamatsas, baka mapatanong kayo at maging curious kayo, Coach, bakit ba hindi kinakapture yung Knight? Tipong mapipingas yung po ng black sa E5 ba? 'Di ba? O ngayon, babawi yan dito sa E4. Kakapture yan sa D6 o nakaka-pressure, nakapin, 'di ba? Kakapturein lang ng Reyna, takes. Paano yan? Nakapin yan. O pagpalagay natin Knight FD2 para naka-atake sa Knight, tapos next move ay F3, mawa one piece daw ng black. Pero ito po ang sekreto diyan, may castle. Yan ang timplado dyan. Ngayon, dalawa tira dyan, ano? Knight takes E4 and Rook takes E4. Pero pareho lang din po. Ang concept ay mag-Rook FE8, may pin dahil undeveloped pa ang queenside pieces, may back rank weakness pa. So may pin, babawiin yan. Magdi-D5 later on o kaya mag-F5. Okay, timplado yan, equal yan mga kamatsas. Ganun din po kahit na Rook ang ipang capture, takes, may Rook FE8, may atake sa baba. Okay? Kaya maganda po sa opening natin, klaro, alam natin ang mga pasikot-sikot na mangyayari. Balik tayo sa ginawang H3. Castle si Erigaisi, Knight BD2, capture sa D4, capture, and Knight B4. Okay? Exchange ng bishop, tinanggap ang exchange, at nag-Queen B3. Ang idea, to neutralize, to attack the knight, at the same time ay mapigilan din yung pasok lundag ng knight. Nag-E5, dinipensahan, A3, neutralize paalis, at nag-Knight C6 umatras. Okay, hindi pwedeng capturein yung pawn, may Rook FB8, makukulong ang Reyna. Din-E5 muna, at nag-Knight B8. Nandito na po, no? Ramdam ko na yung lalim ng preparasyon ni Erigaisi na aware alam na alam pa rin. Knight A6, so nakapingas na ng isang pawn, pero pag Knight A6 with the idea of Rook FB8, kukulungin pa rin. Sa bagay may Queen C6 naman na takbo, pero ang habol kasi dito ng black yung activity. Queen A4, ayan no. Nag-E5. Okay, so para ma-exchange, takes, capture, pero pinabawi rin dito ni Sugirov yung isang pawn. So equal na no. At napaka-aktibo ng mga pyesa. At hanggang dito po, bookline pa rin ha. Bookline pa rin ito, Knight CA4 ang novelty. Halos pa endgame na, no? Bago magkaroon ng novelty sa Ruy Lopez. Haba na ng theory. Old line ay Knight takes C4. Yan ang palaging nangyayari dyan. Pero itong Knight CA4 ni Erigaisi, tingnan natin. Bishop D4, Rook AD8, capture, Knight D7. Ayun, dinoble. Rook FE8, capture, bawi din, and takes, Rook A2 and check, King H2, Bishop D4, at Knight C4, nag-A4. So dito po mga kamatsas, halos equal eh. 'Di ba? Pero nagkapisakan to mga kamatsas. Ibig sabihin po, iba talaga yung batak ka sa endgame. Endgame talaga ang labanan na sa level nila. Middle game to endgame. Yung opening, halos equal na lang eh. G3, Bishop C5, Rook C2, ayan kasi may tendency paalisin yung knight mamaya. Rook D4, King G2. Ito magandang laban, yung mga ganito, no? Naaalala ko si Magnus the Pilit Boys leader. O Knight versus Bishop. Pero ang ganda nito, pilitan, pilitan. Knight B4, ayun.
parang timplado lang kasi pag kinapture nga naman ang libreng tore, may check, bababawi, nakatreat pa yung pawn sa A4. Pero ang tamang tira pala dito ay rook C6 para hindi pa rin naman makakapture yung rook sa ano kasi bitin pa yung bishop eh. At ang continuation, halimbawa, mag-bishop D8, mag-rook A6, at kapag kinapture, may king D2. Yun lang. Yun lang ang mga sekreto na malalalim na lamang ng isang pawn ang black pero walang magagawa halos. Kasi itong knight ay depensado naman yung pawn sa F2. Pero masakit po yan sa mata. Masakit sa dibdib yan na tipong magpapalamang ng isang pawn. Mahirap magawa sa human side. Mahirap. Knight B4, natumbukan dito ni Erigaisi ang pinakatimplado. Yun ang mga sikreto ng pumeperfect ang points. Dito po pakiguess nyo mga kamatsas, no? Simple pero mahirap makita yung ginawa. Tumbok sa computer. Pakiguess nyo ginawa ni Erigaisi sa ilang sandali lang. Tuloy agad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Akalain nyo nakita pa ni Erigaisi ang timpladong tira na yan, ano? Ilag lang, perfect pa oh. Grabe computer engine move oh. Rook D3 check. Wala na, nagkasunod-sunod ang bad move. Takes, obligado knight kasi pagka king po pinang capture, mapipingasan ng pawn sa F2 eh. Takes, king C6. Akalain nyo, losing na pala puti dito. Nep na yan oh, grabe namang endgame yan. Losing na pala to. Grabe, yun ang mabigat dito. King must be active pagdating sa endgame. Mas aktibo ang hari ni Erigaisi. Yun lang ang diferensya. Pwesto ng hari lang. Oh, grabe, oh, grabe. Ganda ng laban, oh. Hanipan lalim pala talaga ni Erigaisi. Biruin nyo to. Yan, G4, oh. Wala na. Parang nasugswang dito yung puti. Nasugswang. Napaka-instructive po ng endgame na ito. Nasugswang oh, kasi kung halimbawa ang gagawin pagpalagay natin, lagay natin sa F2. May ganun, takihin na pala yun. Pagka gumanito, king D4, aray nako, tapos kagadan laban, pasok, hindi mapigilan. Yun no, nakapako kasi yung pawn sa A3, ganda nung A4 ng black oh. Genius. So dito medyo dumesperate na lang, nag G4, ang idea ay pag kumapture sa H4, capture, may knight F4 no. So kinapture muna, capture and napingasan. Di one pawn down. O teka muna, may knight E5 check O king D5 capture, bishop F6. Grabe kahusay nito. Nakita ni Erigaisi yan. Yung knight di makauwi. Ay grabe, king D3, king E6. Takbo hanggat may lupa. Bishop G5 na long lights. Yun pinasubo na lang. Kasi kung magda-knight G8 po ay baliwala. Magki-king F7 lang, kulong na. So, nag-knight F5 para man lang yung pawn ay mawala. Ano? Pero ang lagay ba naman nito kasi king D5, genius. Oo, genius. Hindi naman kasi kakainin to eh. Pag kinain kasi yan, may king C4, tabla kagad. Unstoppable na makukuha ng white yung A4 pawn. So, napaka-the best po ng king D5 muna para naka-stop talaga doon sa king at hindi makaporma. Pagka gumanyan, king C5, ingatan yung pawn yan na magpapanalo eh. 'Di ba? Ang maganda nito sa black, correct corner. Kung light square sana natira kay Erigaisi, tabla yan kahit na ipakain pa yung pawn sa A3 pero nagkataon po with the same colored corner, panalo black dito. So yung pawn kahit ibitin lang yan, wala rin naman yan eh. Grabe galing ni Erigaisi. Sikreto po, endgame. The power of endgame knowledge. Biruin nyo, knight versus bishop. Walang kamalay-malay si Sugirov na akala niya parang napakadaling itabla, equal. Hindi pala. Talo na pala yon. Lalim ng endgame ni Erigaisi. At dahil po dyan, 6 out of 6 siya. Scoring machine ng India. Yan ang mabigat. Grabe momentum. Sino aawat dyan? Di ba? Sino aawat kay Erigaisi? Sino bang kalaban niya pagka ano? Ang makakalaban niya, wala pang board pairing sa round number 7 mga kamatya. So, hintayin natin ano. Ang kalaban na nila ay China na yata sila eh. Tingnan natin kung baka ang makalaban niya sa board 3 ay si Wei Yi o kaya si Yu Yang Yi. Depende no. Wei Yi yata. Malaman. Magandang laban yan. Asian Showdown na. Maraming salamat po mga kamatsas. Muli po ay sa darating na September 23 ay
Open na tayo ng online training, beginners, intermediate, advanced. Baka gusto niyo po mag-training, habol pa kayo. May counting slots na lang na natitira. Click nyo lang po ang details na nasa comment section below na kapin at para makapag-register na kayo. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.